Na mga kababayan, no? 5 minutes na tayo. Ito yung ating unang pag-uusapan. Kita nyo naman po dyan sa thumbnail natin, mga kababayan, na kakapasok nga lang na balita na ipinaalam nga nitong abogado ni Digong na si Digong daw ay malubha na. Diba? Oo, malubha na. Actually, ma'am, hindi po kami lumipat ng bahay. O, nasa hotel po kami. Malubha na po si Digong according sa kanyang abogado. Hindi na daw halos makaintindi, hindi na daw makakarinig, at higit sa lahat, hindi na daw halos makakagalaw. Yun ang sabi ha. Kasi ang idinahilan po nila mga kababayan kaya hindi po maka-attend sa hearing ngayong September 23 at ang hearing nga daw ay ipopostpone dahil sa kadahilanan, mga kababayan, according sa kanyang abogado, na malubha na daw ito, malala na kondisyon ng nagdadahilan lang yan. Kaya nga, Sir Jonathan, pero sa totoo lang, Sir Jonathan, parang gano'n na nga. Mapupunta na nga. Alam nyo, sa totoo lang, ang masamang damo matagal mamatay. Oo. Ito ha, mga kababayan. Ito yung ating uunahin. Yung patungkol nga dito kay Digong. Kasi sa totoo lang mga kababayan, sinabi po mismo ng abogado ni Digong, eto, Diyos ko po mga kababayan, eto, hanapin natin ito, kung ano ang, ito. According nga sa abogado ni Digong mga kababayan, papauwiin na nga daw nila sa Pilipinas, kasi si Digong po ay malala na. Sa madaling salita, mamamatay na. Hindi ko naman sinabi ngayon. Kasi hindi naman po ako naniniwala na ang masamang damo mabilis mamatay, matagal po. Kaso nga lang mga kababayan, Ma'am Junalyn Yukawa, happy birthday po sa iyo dyan, Ma'am Junalyn Yukawa. Good health, success, blessings, no? At mabuhay ka hanggat gusto mo. Happy birthday. Ma'am Fatima Mix Vlog, and may love shout out. So ito po mga kababayan, ipinakita ko po sa inyo muna po ito sa UNTV, no? Reaksyonan po natin. No? So bago ko po i-play ito mga kababayan, nais ko lang pong iparating sa inyo na hindi po ako naniniwala na si Digong po ay malubha na. Naniniwala po ako na ito'y drama lang. Oo, drama lang yan. Maniwala kayo mga kababayan. Diyos ko. Ako, mas may tiwala ako sa paggamutan doon sa ICC. Maniwala ako sa paggamutan. Kasi high-tech po ang Europe. Di ba? Kaya itong sabi na hindi, pag halimbawa daw kausapin mo, no, hindi na daw halos marinig. Ngayon pag tinanong mo daw kung kilala niya, hindi na daw halos makaintindi. Ngayon pag patayuin mo daw, hindi na daw makakatayo. So maniniwala po ba kayo? Kaya pala mga kababayan na bago umpisahan itong hearing niya sa September 23, nagsabi sila Sara doon na bawal daw mag-update sa kalagayan ni Digong. Bawal daw ipaalam. Ang sabi nila, galing daw mismo sa ICC. Ngayon, nung binasa ko po ang post ng ICC, wala pong sinabi doon na pinagbawalan sila. Bagkus ang nagsabi po na bawal i-update ang kalusugan ay ang mismong abogado ni Digong na si Kaufman. Kasi ito pala ang mangyayari. Ang sabi, wag daw mag-update patungkol sa kalagayan kasi pala ang idadahilan nila ay eto na nga, para hindi maka-attend sa hearing, para hindi matuloy ang hearing, idadahilan nila may sakit. Pakinggan ninyo mga kababayan. Ito po ay mula sa UNTV. Ito po. Lakasan ko lang Sa Marcos administration na pauwiin na. Muling hiniling na Attorney Nicholas Kaufman sa Marcos administration na pauwiin na sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte oras sa payagan ng International Criminal Court ang interim release nito. Ayon kay Attorney Kaufman, bunso nito ng patuloy na paghina ng kalusugan ni FPRRD. Umaasa ang defense team na papayagan ng kasalukuyang administrasyon na dito na lamang sa Pilipinas litisin si dating Pangulong Duterte kaugnay ng kanyang kinakaharap na kaso. Buwan ng Agosto na muling humiling ang kampo ni dating Pangulong Duterte ng interim release sa ICC. Nako, dahilan nyo na lang yan para makauwi. Tigilan nyo ako.
wag nyo nang pauwiin yan. Nako, alam nyo sa totoo lang pag nakauwi yan, kawawa po ang mga biktima niyan. Ako po'y nananawagan. Wag nyo na pong pauwiin yan. Demonyo po yan. Hayaan nyo po siyang mamatay siya dyan. Deserve niya yan. Demonyo yan. Wag kayo magtiwala dyan. Hindi po yan may sakit. Drama-drama lang nila yan. Bakit? Kasi mahihirapan po sila. Mga kababayan, mahihirapan po sila na, tawag dito, mahihirapan po sila mga kababayan na pauwiin si Digong kasi nga wala na tayo sa tawag dito, miyembro o pagiging miyembro ng ICC. Ngayon, mga kababayan, pangalawa ay hindi natin sure, hindi natin alam. Ito, ako, iniisip ko lang, baka kasi paghati-hatian na yung yaman. Ang problema, paano nga ba paghahatian kung andoon nga yung tatay? Maliban na lang kung dalhin nila yung papel, papirmahan nila doon. Nako, Diyos ko, mga kababayan. Bali-balita ko pa naman, mga kababayan, ay, ito, wait lang ha. Ito mga kababayan, ang balita ko pa ngayon, ito, patungkol kay Sara. Sara Duterte. Diyos ko po, mga kababayan. Kaya nga sinabi ko sa inyo, wag po kayo maniwala dyan kay Digong. Drama lang niya yan. Ito, bago natin anuhin yan si Sara, ito muna, yung reaksyon ng abogado ng biktima ng EJK ni Digong. Yung abogado nung ito ha, pakinggan ninyo ha. Ulitin ko po. Ano ang sabi ng abogado? At yung sinasabi nga nila, confirmation of charges kay dating Pangulong Duterte. At makakausap natin via Zoom ang ICC Assistant to Counsel, Secretary General ng National Union of People's Lawyer, NCR. Walang iba kundi ang suki na rito sa DZMM Radio 630, Attorney Maria Cristina Conti. Attorney Conti, good morning ho. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Pakinggan ninyo yan. Umaga, Danny. Thank you very much ho, ma'am, sa oras na ibinigay ninyo. So, for now, di ba, wala pa naman specific date doon ng postponement, pero ang lumilitaw at lumulutang na dahilan, he is not fit. Parang may medical condition na hinaharap at hindi masisiguro itong September 23, attorney? Opo, yan yung parang sinasabi nila na dahilan kung bakit, sa totoo lang ang request nila kung bakit dapat indefinite ang postponement ng trial na ito or ma-cancel altogether dahil sa ICC hindi pwedeng mag-try ng abogado na absent. Kaya kung absent-minded o kaya kumbaga absent in spirit, hindi rin dapat magtuloy. Kaya ito yung parang ina-argue nila na hindi kayang sundan ni Duterte ang proceedings at hindi niya meaningfully kayang mag-participate. Siyempre, tingnan muna natin kung anong sasabihin itong mga eksperto kung ipapatingin nga ba siya kasi hindi malinaw kung which part or anong bahagi ng katawan niya ang unfit for trial or ano ba ito na sinasabi niyang bakit hindi siya okay. So, yun mga kababayan, narinig nyo. Bago daw aprubahan yung palusot ni Kaufman, i-check pa daw ng mga expert yan, ng mga doktor, mga kung ano-anong mga espesyalista doon para panuurin daw nila or obserbahan daw nila kung bakit anong kadahilanan na hindi makatayo, hindi makarinig, hindi makaintindi itong ginagawa nila. Kasi ito mga kababayan, dito kasi sa Pilipinas, pwedeng gawin yan ng mga politiko, lalong-lalo na yung mga magnanakaw. Kahit walang sakit, nung nakakasuhan, naka-wheelchair na, tapos yung iba may bracket na sa lieg. Tapos kukuntsabahin yung doktor, sasabihin may cancer, tapos si doktor naman magpipirma doon na yes, may cancer. So ngayon mga kababayan, doon sa ICC, hindi mo po pwedeng may tuberculosis yan, hindi na makasalita dahil sa ubo. Paano kung injikan yan ng panggamot pang tuberculosis, hindi namatay yan? Ngayon, hindi nila pwedeng sabihin din sa ICC na eto may osteoporosis yan, kuba na. Hindi na makaka-street ng tayo kasi may osteoporosis. Paano kung pinainom yan ng isang sakong anlin? Di ngayon, di nabulok tuluyan yung buto niyan at baka magugulat ka hyper yan. Hindi lang yan gagapang, baka pati sa pader, aakyat na yan.
Kasi hindi po pwedeng ganun mga kababayan na lukulukuhin mo yung mga doktor doon sa ICC na sabihin mo, ganito po si Digong, hindi po siya makakatayo o makakaharap kasi meron po siyang osteoporosis. O ano pong ibig sabihin ng osteoporosis? Ang osteoporosis po, yan po yung kumbaga parang nakukuba ka. Yung ganun, diba? Yung humihina yung mga buto mo at yung kasukasuhan mo parang nagkukorb. Paano kung ininjikan yan ng gamot pang osteoporosis doon para umistrit yung buto lahat, di magugulat ka ngayon si Digong, nagiging 6-footers na. Tapos straight na ang katawan, parang lipak. Alam mo yung lipak sa Bisaya, parang kawayan. Hindi na kayo ko, straight na. Bakit? Kasi na-overdose sa pag-inject. Yun pa kadahilanan ng ikakamatay. Hindi naman po pwede mga kababayan na sabihin doon ng abogado ni Digong na si Nicolas Kopman, ang aking kliyente ay hindi po makakaharap sa hearing. Bakit? Siya po ay may diferensya sa pang-iisip. Paano ko biglang itali yan doon, injikan yung pambaliw yan? Di matuluyan maging baliw yan. Nako. Diba? Hindi naman po pwede. Yung aking kliyente kulang sa tsungki, kailangan ng fentanyl. Wala, bawal yan doon. Bawal yung mga ganyan. Nako. Kaya nga sabi ni Attorney Cristina Conte, bago aprubahan yung hiling ni Kaufman na dapat i-postpone daw ang hearing kasi ganito nga ang nangyayari, may sakit, kailangan daw obserbahan na muna ng mga eksperto. Paano kung sinabi, hindi po siya makatayo kasi bumigat po ang kanyang luslus. Paano kung ininjikan niyang pampaliit ng luslus, magulat ka, wala ng bayag si Digong, parang kinapon. Diba? Kailangan kasi yan obserbahan kung totoo ba yung drama-drama na yan. Kasi kung ipagpilitan ni Kaufman, may luslus po yung kliyente ko, kaya hindi makatayo, ang bigat ng bayag. Paano kung ininjikan yan pampaliit ng bayag? Hindi na ngayon nakapon bigla si Digong. Magulat kapag kinapon yan, di oras. Di ba? Kailangan po niya ng Viagra para lumaki ang tete, lumiit ang itlog. Hindi po pwedeng ganon. Siyempre, observan. Gagawin, alam nyo, DDS lang na doktor yung magaganyan. Doon sa Europa, malamang hindi naman po siguro papayag itong mga doktor sa ICC na ganyan-ganyan na lang. Lulukohin ka sabihin, kulang sa lulo yan, kaya hindi wala ng lakas. Anong advice ngayon ng mga doktor? Maglulo ka lang dyan habang buhay hanggang sa dugo na yung lumabas. Hindi man po pwedeng ganun, hindi man tanga ang doktor doon. Kaya nga sabi ni Attorney Conte, hindi po pwedeng aprubahan agad yung kadramahan ni Digong at yung sinasabi ni Kaufman, obserbahan muna, hindi naman tanga ang doktor doon. Tanga-tanga pa sila. Ito pa, mga kababayan, continue. Pero para sa amin, parang drama lang. Ganon? Oo, pero ibig sabihin, kasi may narinig akong argumento, pwede naman daw mag-represent yung lawyer na hindi naman siya kailangan physically that he should be there. Pwede naman daw. So, pwede nyo ba i-argue yun? Opo. In fact, nasa Rule 124 ng Rules of Procedure and Evidence ng ICC na pwede mong i-waive ang appearance sa confirmation of charges. Kasi ang mangyayari lang naman sa confirmation of charges, mag-arguments na dapat buksan ang trial. Mauna si prosecutor, sunod si victims, at sasagot si defense. Hindi naman siya mismo ang inihiling na sumagot. So yun pala mga kababayan, hindi pa rin pala ligtas, walang kaligtas. No more safe, parang si Jinggoy Estrada lang. Ang sabi ni Marcolita, safe ka na. Ay, fake, frank lang pala. Prank, hindi ka pala safe. So according nga kay Attorney Conte mga kababayan, kahit hindi makadalo si Digong, hindi naman kailangan na si Digong nandoon. Makinig lang siya, hindi lang siya. Pero kung wala man si Digong, abogado niya ang mag-represent. Eto na. Paano yan aminin? Hindi naman po pwedeng sabihin ni Kaufman, hindi po yan mga biktima. Baka kung ako yung biktima niya ng EJK ni Digong, sampalin ko si Kaufman ng 100 beses nang matauhan siya. Kasi kung wala si Digong, si Kaufman ang mag-represent. Ngayon, halimbawa, 300 ka biktima ang nag-apply doon at pumasa. At sinabi kami po yung biktima. Tapos biglang sabihin ni Kaufman kasi wala nga si Digong, siya ang representative. Hindi po totoong biktima yan. Baka pag sinampal siya 1 beses, makakita siya ng bituing walang ningning. Mahirap kasi mga kababayan. Alam niyo yung mga ginagawa ni Digong, huwag kayo magpaniwala dyan. Kulang lang sa lulo yan. Kulang lang sa jirjir yan.
Kulang lang sa jirjir yan, mga kababayan. Paniwala kayo dyan, di puga, lintian, animal, pisting yawa. Yeah? Oo, huwag kayo maniwala dyan. Kulang lang sa lulo yan. Yeah?